Hindi na ako magpapakilala sa inyo. Hindi ko na rin sasabihin kung taga saan ako at ilang taon ako, pero matanda na ako. Medyo sensitibo ang kwento na ito. Maaaring makapanira ng pangalan. Kaya naman kayo nang bahala, Sir Paul, kung paano niyo po itatawid ito. Nangyari ito dekada 90. Driver ako ng isang sikat na artista noong mga panahon na iyon. Action star. Lalaki. Matini idol. Sikat na sikat. Marami siya mga pelikula noon. Mga komersyal at kung ano-ano pa. Maswerte nga ako kasi ako yung napili niyang driver sa dami nang nag-apply sa kanya. Hindi ko lubos akalain na doon na pala magsisimula ang kalbaryo sa buhay ko. Sa una ay wala naman ako naging problema. Malaki naman kasi ang sahuran at sa totoo niyan hindi naman masyadong mahirap ang trabaho ko noon. Hatid-hatid, sundo-sundo, naghihintay lang sa taping, pakain-kain doon sa kanilang kainan, patambay-tambay, nakakakita pa ako ng mga artista. Kung uso nga lang ang cellphone noon, malamang marami na akong selfie sa mga sikat na aktor at mga aktres. Pero ang tanging nagagawa ko na lamang noon ang makipagkamayan, bati-bati. Kung minsan, nabibigyan pa nila ako ng tip, lalo na kapag nauutusan nila ako. Naging maganda ang mga trabaho ko noong mga panahon na iyon. Malaki na uuwi kong pera sa pamilya ko. Nakakapunta pa ako sa mga magagandang lugar at may mga pagkakataon na naisasama ko pa ang pamilya ko doon sa set. Nakikita nila ang mga artista, nakakasama nila at nakakakain din sila ng masasarap. Maganda rin kasi ang kumpanya ng amo ko noon. Pero may nangyaring masama noon. Hetong amo ko kasing artista, nagkaroon po ng problema. Nag-break sila nung ka-love team niya noon. Pero heto po ang catch, magka-love team pa rin po sila noon. Pero hindi po pinapaalam sa iba na nag-break na sila. Kumbaga nagpapatuloy pa rin po ang love team nila, ang trabaho nila, ang mga projects po nila. Pero sa likod ng kamera, madalas po silang nag-aaway, hindi nagpapansinan at ibang-iba na talaga ang pakiramdam. Kumpara noong una, may hidwaan talaga sila. Sinusuyo pa naman ng amo ko yung artista na iyon. Pero hetong babae, parang ayaw na talaga sa amo ko. At ang malala pa, napag-alaman po naming lahat na meron na palang ibang nobyo itong babae. Siyempre galit na galit yung amo ko noon. Pero wala naman siyang magawa. Ayaw na sa kanya ng babae. Ang nakakaulol pa noon, yung bagong partner ng babae. Nagpupunta pa madalas doon sa may set, sa may sariling tent o kaya naman kwarto. Kaya naman hetong amo ko, talagang bad trip noon. Meron silang tinatapos na movie noon. Hindi naman siya pwedeng basta-basta umalis na lang kasi may mga kontrata sila niyan. Malaki magiging penalty niya. At isa pa, malapit nang matapos yung pelikula nila noon Yung direktor nga nila pati mga producer todo na pasensya doon sa amo ko. Miski sila wala rin naman daw magagawa. Konting tiis lang daw at matatapos na ang project nilang yun. Dahil doon, walang nagawa ang amo ko. Naging professional na lang siya. Tinapos niya ang project na yun. Actually, maganda pa nga rin po ang kinalabasan ng pelikula. Maganda, malaki ang kinita. Pagkatapos naman nun, literal na hindi na po nagpakita yung babae doon sa amo ko. Hanggang sa yun na nga, nalaman na nga po ng madla na nag-break na nga po sila. Fast forward po. Siguro mga kalahating taon po ang lumipas. Naglaylo po yung amo ko sa trabaho. Dahil doon wala akong trabaho. Pero kahit ganoon, patuloy pa rin niya akong sinasahuran. May mga pagkakataon kasi na inuutusan niya ako sa ganito, sa ganyan. Bili ng ganito, bili ng ganyan. Wala namang problema sa akin. Yun ang trabaho ko Parang naging utusan na lang ako noon. Tag-deliver at kung ano-ano pa. Hanggang isang gabi po. Sa landline po namin sa may bahay, nakatanggap po ako ng tawag. Hello? Sino po ito? Punta ka sa bahay. Bumili ka ng karne. Marami. Yung amo ko po yun.
Inuutusan niya akong bumili ng kahit na anong karne. Manok, baboy, baka, basta hilaw daw. Nagtaka naman ako. Saan naman niya ako gagamitin ng mga karne? Pero ganun pa man, sinunod ko siya. Gabi na nga po noon pero mabuti minabilan pa rin ako. Mula po Antipolo, bumiyahe po ako papunta ng Quezon City. Doon kasi siya nakatira noon, sa isa sa magagarang subdivision o village dyan. Nasa akin naman ang sasakyan niyang isa, kaya anytime na may kailangan siya, talagang naibibigay ko. At siguro may tiwala na rin naman siya sa akin. 11:00 po ng gabi nang makarating ako sa bahay niya. Madilim ang ilaw ng gate niya, pero nakapasok pa rin ako dahil may susi ako ng pinto. Pagpasok ko, magulo ang mga gamit. Madumi, nagkalat ang mga kung ano-anong kagamitan. Yung lababo puno ng mga hugasin, kung ano-ano pa. Sir, asan po kayo? Wala sa baba ang amo ko. Kaya naman umakyat ako sa may second floor. Nagpunta ako sa higaan niya. Nakabukas ang pinto kaya pumasok na ako at nakita ko siya na nandoon sa kama niya, nakahiga. Hindi tulog, pero nakahawak sa isang picture frame. Picture nila nung ex niyang artista. Sir, nandito na po ako. Nasaan yung karne? Nasa baba po sir. Dalin mo rito. Kinakausap niya ako nang hindi man lang siya lumilingon sa akin. Pagkatapos po noon, kinuha ko na nga po ang pinapakuha niya. Isang styrofoam yun na punong-puno nga po ng karne. Iba't iba. Inabot niya po ito. Pagkatapos nun, may kinuha siyang kung ano doon sa mga dokumento niya. Isang tseke. Sinulatan niya ito at inabot sa akin at nanlaki na lamang ang mga mata ko nang makita ang malaking halaga. Matagal ka rin nagtrabaho sa akin, hindi ba? Siguro hanggang dito na lang muna. Kapag bumalik ako sa serbisyo, tatawagan kita. Pero sa mga ginawa mo sa akin, eto, konting pasasalamat man lang. Sir, napakalaki pong halaga nito. Wala lang yan. Salamat sa'yo. Malis ka na. Tumalikod ako ng takantaka sa mga sandaling yun. Nagpasalamat lang ako sa kanya at umalis na nga rin. Hanggang sa maya-maya, nang makalabas ako ng kwarto niya, bigla na lamang po ako nakarinig ng mga pagngasab. Yung para bang may kumakain. Mabagal lang yung paglalakid ko noon at hindi rin nakasarado ang pintuan ng kwarto niya. Sa hindi malamang dahilan at sa kuryosidad, dahan-dahan akong bumalik. Sumilip ako doon sa may siwang ng pinto at laking gulat ko na lamang po nang makita ko na yung amo ko nagpalit po ng anyo. Naging nakakatakot po yung mukha niya. Lumaki ang pangangatawan. Tapos yung mukha niya naging mabangis. Humaba at tumalas ang mga ngipin niya. Gayon din ang kuko niya sa kamay. Tapos yung mga binigay kong sariwang karne, kinain niya. Yun yung naririnig ko. Yung mga pagngasaba. Sarap na sarap siya. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko noon. Matatakot, masusuka, mabibigla. Ang ginawa ko, mabilis at dahan-dahan akong bumaba. Pabalik hanggang doon sa labas. Iniwan ko na nga yung kotse niya doon Kasi tapos na ang trabaho ko sa kanya. The same time, nakaramdam na rin ako ng takot sa kanya. Hindi ko sinabi sa asawa ko ang nangyari. Sinabi ko lang sa kanya na magpapahinga nga yung amo ko. Hindi ko naman kasi pwedeng sabihin sa kanya yung nangyari nga doon sa kanya ng ex niya. Kasi may NDA kami. Yung non-disclosure agreement. Kahit sa asawa ko bawal kong sabihin yung mga ganoon. Basta ang sabi ko binigyan na lang ako ng malaking pera. Na ginamit naman po naming dalawa sa pagtayo po ng pangarap naming negosyo. Lumipas po ang mga panahon. Siguro mga 1 taon po ang nakalipas. Nagulat na lamang po kami sa isang balita na kumalat noon. Diba yung ex niya?
Tapos nagkaroon nga po ng bago. Yung bago po na lalaki na iyon, artista rin po ito. At alam nyo ba, na aksidente po ito. Namatay siya. Tapos yung aksidente po, alam nyo ba kung ano? Malagim na aksidente sa sasakyan. Ang sabi, lasing daw, ganito, ganyan. Tapos, out of nowhere po, siguro mga weeks later lang po, biglang comeback naman ito ng amo ko. May bagong project daw sa isang bagong leading lady. Nakita ko nga yung amo ko noon eh. Fresh na fresh at blooming na blooming. Sa totoo nga niyan, tinatawagan ako ng amo ko noon pero syempre, natatakot na ako sa kanya. Alam ko, may nagbago na sa kanya mula nung mangyari yung breakup nila nung ex niya. At base sa hinuha ko, mukha atang naging aswang siya. At ang naglalaro sa isipan ko, meron ba siyang kinalaman doon sa pagkamatay nung naging jowa nung ex niya? Ewan ko na lang. Sa ngayon po ay artista pa rin ang tao na iyon. Hulaan niyo kung sino. Ahas.